Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello mga ka-AAP! Isa po muling pinagpalang araw para sa bautisan na tayo po ay muli biniyayaan ng Panginoon ng panibagong araw, panibagong buhay, kalakasan at opportunity para tayo po muli ay makatanggap ng kanyang pagpapala sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Ama, dakilang Diyos, kami pinagpupurit ng papasalamat sa katapatan at kabutihan niyo po sa aming mga buhay na patuloy mo kaming inaabot para patuloy na ipadama ang iyong mga pagpapala. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kumusta po tayo mga ka-AAP? At tayo po ay fresh na fresh pa sa ating pong naranasan itong nagdaang mga araw, nagdaang linggong ito na tayo po ay dumanas po ng halos isang linggo o isang linggo mahigit na nga na pag-ulan at yung iba marahil ay naapektuhan dahil po sa pag-angat ng tubig, dahil po sa walang patid na pagbuhos ng ulan at tatlong magkakasunod na bagyo na ating pong nararanasan sa taon-taon. So, tamang-tama po dahil ang salita ng Diyos po na ating pong pagbulay-bulayan ay mula po sa aklat ng mga awit. Ito po ay sinulat ni Haring David nung siya po ay dumanas din ng mga suliranin sa buhay. So, ito po yung isang aral na nais niya pong ibahagi sa atin. So, nais ko pong basahin yung sinabi niya sa Psalms 55 verse 22. Verse 22 pong kukunin ko, sa Amplified version. Sabi niya rito, "Cast your burden on the Lord, release it, and He will sustain and uphold you. He will never allow the righteous to be shaken, slip, fall, and fail." Yan po yung sinasabi niya sa Amplified version. Sa Tagalog po, kung tatagalog po natin yung pong Amplified, ilagak mo sa Panginoon ang iyong mga pasanin o suliranin. Bitawan mo ito. At ikaw ay aalalayan at palalakasin niya. Kailanman ay hindi niya pababayaan makilos, madulas, madapa, o mabigo ang taong matuwid. Napakagandang encouragement mula sa salita ng Panginoon na tayo po ay tinuturuan na patuloy na maglagak sa Panginoon ang anuman mga alalahanin, suliranin natin, tamang-tama po. Parang si Haring David that time, kaya naisulat niya po ito dahil mula sa puso niya, siya po ay sobrang bigat din yung kanyang nararamdaman. So, kailangan niyang matutunan itong i-surrender sa Panginoon. Dahil mismong anak niyang si Absalom, lahat na mga umaaway kay Haring David, gusto siyang patayin. Kaya para kay Haring David, yung paligid niya, yung situation niya ay tila nagpapasikip ng kanyang buhay o nagpapabigat sa kanyang buhay. Kaya nasabi niya, nung naranasan niyang ilagak sa Panginoon ang kanyang mga pasanin, doon niya na-realize yung salitang sustained by God. So, si Haring David, naranasan niya kung paano inalalayan ng Diyos sa panahon na siya po ay dumanas ng mga pahirap o mga pangamba at banta sa kanyang buhay. So marahil sa mga pagkakataong to, dahil po sa naranasan natin itong mga nagdaang mga araw, buong linggong ito, 3 sunod-sunod na bagyo, tapos walang putol na pag-ulan. So maraming mga buhay ang medyo na-discomfort, nalagay sa alanganin dahil hindi nakapagtrabaho, nasira ang negosyo, marahil maraming mga ari-arian tayong nawala sa ayos. Pero salamat sa Panginoon
nandyan siya na laging handang alalayan tayo kung patuloy po natin matutunan yung kagaya ng ginawa ni Haring David na siya po ay nag-cast sa Panginoon. So pag sinabing cast all your cares on Him, sinabi din po ito sa aklat ng Pedro. So ang ibig sabihin po ng paglalagak sa Panginoon ay kailangan mong pitawan. Kasi sometimes, kaya minsan, parang hindi natin ma-appreciate yung pong sinasabi ng Panginoon na pag-alalay at pagtulong dahil ganito po natin, nahalin tulad yung pagka-cast out natin o paglalagak natin sa Panginoon. Parang naka-rubber band. Nakakita na ba kayo? Na-imagine nyo ba yung rubber band na kapag gusto mong ilagak sa kabila, pero pag binitawan mo, bumabalik sa'yo pa rin. So, ganun po minsan ang mga ibang naglalagak sa Panginoon. Hindi nila totally mabitawan. So, yun po yung sinasabi niya sa Amplified Version. Sabi niya, cast your burden on the Lord, release it. So, meron po siyang pag-amplify, pag-expound sa ibig sabihin ng casting. Yung kailangan mong bitawan sa Kanya, hindi mo na kailangang ibalik pa. Na parang naka-rubber band. Pag binatak mo, inilagak mo, pero pag binitaw mo, bumabalik sa'yo. Kaya minsan yung pong burden, yung bigat ng mga suliranin, parang hindi natin nararanasan. Pero ang Panginoon, handang-handa tayong alalayan at tulungan sa bawat mga suliranin na ating nararanasan sa ating buhay sa araw-araw. Mga ate, kuya, ano po bang mga kabigatan? Ano po bang mga suliranin? Ano po mga problema na kailangan natin ilagak sa Panginoon sa mga pagkakataong to? So kung gusto po natin maranasan yung pag-alalay at pag-agapay ng Panginoon sa mga pinagdadaanan natin sa mga sandaling to, learn to cast it to God. Pag sinabing casting to God, dalhin natin sa Kanya, iiwan na natin sa Kanya, huwag na natin, hayaan na, hawakan pa rin natin. Para sa ganon, tayo po ay lubusang makaranas ng Kanyang tunay na pagtulong sa atin. So tayo po ay manalangin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga pagkakataong to. Alam mo kung ano po ang pwede namin pinagdadaanan. Mga nakikinig sa iyo sa mga sandaling to, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na totoong mai-release namin sa iyo, mailagak namin sa iyo, ano man ang mga naging epekto ng mga nagdaang mga bagyo, itong mga nagdaang mga araw, o ano man mga naging epekto nito sa aming mga buhay-buhay. Lord, gaya ng sinabi sa iyong salita, ilagak namin sa iyo lahat. Ano man ang mga kabigatan, ano man ang mga bumabagabag, ano man ang mga problemang pinagdadaanan ng mga tagapakinig mo sa mga sandaling to, hayaan mo, O Diyos, na maranasan ng bawat isa ang iyong pag-alalay para masustain ang bawat isa through your grace and mercy, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli mga ka-EAP. Ang pagpapala ng Panginoon sumaatin sa araw na ito. God bless.